Ayan. Hey guys, good evening. Coach Ian here. So welcome po tonight. Today is Sunday. And yun nga, nakikita niyo dyan na crisis mode on. Ayan, future-proof your income. So today is April 12. Ulitin ko, it's a Sunday. It's 8 p.m. for those who are watching the recording. Now, before we start, I'm not gonna ask sino dito sa inyo ang freelancer. Can you type, sino dito ang hindi freelancer? Can you type number 2? Sige nga, hindi pa freelancer. Ayan. So nag-iisip pa lang na maging freelancer. Okay, ayan. At least I have an idea. Kung freelancer ka na ngayon, can you type number 3? So kino-compare ko yung number 2 sa number 3. Ayan, ayan. Kasi I'm expecting talaga, syempre dapat karamihan sa attendees natin tonight, it's mga freelancers na. So that's good. Okay. Pero, let me ask you this now. Medyo masakit to na tanong ha. Okay. Freelancer ka ngayon, you have a gig. Yung iba naman dito sa inyo, hindi ka freelancer pero may trabaho ka naman. Okay? So ang tanong na to para muna sa merong trabaho. Pwedeng freelancer ka, pwedeng hindi ka freelancer, pero meron ka pa ring trabaho. Like corporate job or nagre-report ka sa office. So here's my question now. Ito kunwari ikaw ngayon may trabaho ka. Si partner mo, si jowa mo, asawa mo may trabaho din. If both of you lose your job, how long can you last? Kunwari ngayon, on the spot. Tapos, wag naman, coach, knock on the wood o ganun na case. I'm sorry. If you both lose your job, kunwari mag-partner or ikaw na breadwinner, can you type number 1? Hindi, ito 0 or 1 ang sagot. Kaya mo bang mabuhay for the next 30 days? 0 ang isagot mo kung hindi mo kaya. Kung kaya mong mabuhay at least 30 days for 1 month, type mo number 1. Sige nga, ulitin ko yun lang yung tanong ko. If you both lose your job on the spot, kayong dalawang mag-asawa or mag-partner, mag-jowa, at syempre, di ba, basta magkasama kayo sa iisang kaya mo bang mabuhay for 1 month, 30 days? I'm seeing 0, I'm seeing 1. Okay, interesting. Nakita ko rin mayroong nag-1. Natutuwa ako kayang mabuhay ng 30 days. Medyo ibahin ko yung question. Type number 2, kung kaya mong mabuhay ng 2 months na walang trabaho, ikaw at ang asawa mo. Kumbaga may budget pa kayo, may savings pa kayo, or may emergency fund. Type number 3, kung kaya mong mabuhay ng 3 months, for example. Sige nga, kung 5 months, type mo ng 5. Kung 6 months, type mo ng 6. Kung kaya mo ng 12 months, i-type mo dyan ng 12. Okay. I'm seeing answers. Natutuwa ako yung iba, 12 months. Ayan. 12 months. Ayan. Kunwari kasama si partner mo. Yung iba naglalagay ng 12 dito, kayang mabuhay. That's good. Kunwari lang talaga, nag-stop yung job mo. Kasi yung iba dito, possible din yung 12, baka may inaasahan. Pwedeng, okay lang, magpapadala naman yung kapatid ko sa ibang, or hindi, may business naman ako. Although wala akong job, pero may business ako, kaya kaya ko pa rin. Walang ipon. Just be honest. Kasi anyway, tayo lang naman, di naman makikita sa recording to yung tinype mo dyan Baka may farm or business. Kaya ako tinanong yan, kasi ako, wag na nating sali si Coach Ian, pero ako, alam na yan ng mga kids ko, kaya namin mabuhay ng years. Kahit walang trabaho si Coach Ian, walang ibang source of income because of the savings. Di ba yung ganun na case? Pero, eto, wag nyo nang sagutin dyan yung next kong question. What's your survival number? Ano yun, Coach? Ano yung survival number? Baka, ano ba yun, Coach? Parang yung 36, 24, 34. Hindi po ganun. Vital stats yun yung number. When I'm talking about survival number, kunwari, magkano yung income or magkanong amount
ang kailangan nyo sa isang buwan para mabuhay. Yung mababayaran mo yung kuryente, tubig, internet, may pang-grocery kayo, mabibigyan mo yung allowance yung kids mo kasi papasok sa school ng ganyan. Kahit mentally na lang, wag niyong i-type na dyan. What's your survival number? Parang, kunwari, nasa isip mo, 30,000 buhay na kami niyan. So, ibig sabihin, kung kaya mong mabuhay ng 1 year, ibig sabihin may 360,000. Kaya at least dapat may 360,000 ka. Kasi 30,000 a month times 12, 360 yun. Yung mga ganun na case, edi kung 2 years, 720 yun. Okay? Kasi ako, mabubuhay na ako sa 50, 60, 70,000 a month. And I can last for years. Not 2 years, 5 years, more than that pa. Nagigets nyo yung mga ganun na case. I'm just saying, ano yung survival number mo? Okay? Basta yung na-meet lang yung basic needs nyo, yung hindi kakain ng Jollibee, basta mabubuhay kayo dyan sa bahay. Ba't ko sinasabi yan sa inyo? Bakit naman, eto si coach talaga, tinatakot mo ba ako? Tinatakot mo ba kami? Hindi. I'm just being realistic. At least may idea ka. Reality check to. Okay lang ba sa inyo? Na-offend ba kayo sa tanong ko? Kumbaga, what's your survival number? Okay? Bakit? Kasi dahil dito. Anong nakikita nyo? Wala ba sa picture dyan ko si Netanyahu? Ganun na case di ba? Because of this. Tama ba? Because sa war ng Iran and US and Israel. Pero damay-damay na ang GCC. Di ba? What's your ideal number? Correct. Ay, hindi. Walang ideal number dito. Kasi depende kung nasa province ka or nasa city ka. Walang ideal number to kasi lalo na kung nagre-rent ka pala ng apartment na 10,000 a month, I can't give you. Each person has different survival number. Kasi hindi ko rin alam ilan kayo sa household nyo. Malay mo, 10 kayo, 5 kayo, 2 kayo, o ikaw lang mag-isa, at ang mga kasama mo lang is aso't pusa mo, yung ganun na case. Pero nagigets nyo? Nagigets nyo? Dati, pero yung ideal number na tinanong, sinagot ko lang yung tanong 40K times 12 survival for 1 year. Kay Carol yun Hindi ko na sasabihin yung pangalan. Kasi pag naano ng recording, wala namang apelido. Sabi ni, Carol, yun na. 40K times 12 months, ganun. Ako nasa 60 to 70 survival number ko per month. Pero at the same time, but I can last for years. Yung ganun na case. Di ba dati, magpapagas ka, mga 3,000 plus lang, 3,500. Pero ngayon, times 2 na, umaabot na ng 7,000 magpa full tank. Tama, hindi? Kaya nga, excuse me kaya nga yung mga kaya nga ngayon, first time kong nakita yung sa balita, walang parang gas and run, hindi hit and run, hindi rin eat and run, Hindi rin nag 1, 2, 3 sa jeep. Nagpa full tank, tapos tumakbo. O, di ba? Iba din ngayon no? Hindi na hit and run, hindi rin. Gas, o di ba? Nagpatubil sa Bisaya, mga Bisaya dira o yun yung nangyari. Make sense? Dahil dito. Fill and run, di ba? Or actually, mas lalala pa to. I'm not kidding. Medyo mas lalala pa tong Iran war na to. Bakit? Latest nga lang Di ba yung 2 weeks na ceasefire, hindi natuloy yun. 1 day nga lang Nag-meet si J.D. Vance, Vice President, pati yung nag-meet sila. Wala naman, di rin naman natuloy yung di ba? Ang hindi nyo alam, ito, para lang dun sa nag-o-observe ng world news. Kasi si Coach Ian, I'm into trading din. Pagkatapos, di ba, may mga clients din ako, iba-ibang countries. Then nagtuturo din ako ng Google Ads, ng GHL, mga ganun na case. Di ba, yung kumbaga, because of this war, ang alam lang natin, anong pinakasikat ngayon na hindi yung tinatawag na choke point? Hindi makadaan doon yung mga oil tanker. Ano nga yun? Can you type it? Ano nga yung tinatawag nila doon? Hindi baliko, but straight off. Joke lang. Hindi straight off Hormuz. Pero ang hindi nyo alam, di ba ngayon hindi na, dude, 20% lang dumadaan dyan, pero sobrang apektado na tayo buong mundo. Ang hindi nyo alam, plano pang targetin ng Israel yung Strait of Malacca, yung Red Sea. Kasi doon dumadaan yung ibang
Dumadaan kasi ng pipelines din. Eto, dagat kasi nasa isip nyo. Pero yung iba, dumadaan yan ng pipelines lang. Tapos yung ibang mga, di ba yung body of waters na the Strait of, basta sa Malacca din. Would you believe me, titirahin din yun? Kasi meron din silang proxies doon. Alam niyo yung proxies? Yung Hamas, yung mga gano'n na case, di ba? The Houthis. Dude, hindi niya kasi alam yung mangyayari. Kunwari, ikaw, may client ka sa US, or kunwari UK, Australia, alam niyo bang sobrang matindi ang crisis ngayon sa Australia din ng UK? Lalo na pag magwi-winter na yung mga ganun na case. Kasi kailangan nila ng gas, di ba? Yung gas. Kasi winter, sobrang lamig. Kailangan, di ba? Ganun na case. Sobrang may crisis na. What if UK client ka? Ang client mo taga UK, biglang nag-shutdown yung business or ipopost lang, hindi naman shutdown, ipopost lang daw muna yung business ng ilang months. Isa lang client mo, tas UK lang, edi tinamaan ka. Tinamaan ka ng pating. Amin, tinamaan ka, di ba? Nare-realize niya na ngayon, or Australia dude, biglang yung client mo, sabi niya, hey, I have to let go muna ha, kasi 10 kayo, kaya ko lang munang pasweldohin ngayon 2-3, tinamaan ka ng Trump. Nagigets, guys, hindi, yung logic. So, hindi pala pwede rin isa lang client mo, no? Hindi rin pwede yung client mo, isang ano lang, isang country. Kasi what if yung country tinamaan yon, nag-close yung business doon, or talagang mahirap matumal, eh wala, dapat meron kang buffer na client sa ibang country. Nagigets? Hindi. Guys, nagigets? Kaya kailangan prepared ka. Tama, hindi. Ito pa, kaya ko to ginawa ngayon, ito na training na to. Kasi gusto ko maging prepare ka. May game plan ka. Type mo nga dyan, game plan. Dapat meron kang game plan as a freelancer. Or kung hindi ka freelancer, may game plan ka. Actually, would you believe me if I say, hindi ako nananakot ah. Kapag lumalapat tong sa Middle East crisis, would you believe me, mas malala pa to sa pandemic? Sinong naniniwala parang magiging mas malala pa to sa pandemic? Sa pandemic, hindi ka nakakalabas. Ito, pwede kang lumabas. Pwede naman tayong lumabas kasi, pero wala ka namang pera, wala kang pambili. Promise, pag nagigets nyo talaga yung world market, yung mangyayari, malala talaga, dude. I'm not kidding. Mas lala at malala pa to sa pandemic. Kasi you can go out, pero wala kang pera, wala kang pambili, wala kang trabaho. Diba? That's why I'm doing this. Would you be okay, kunwari, let's say after ng training na to, would you be happy kahit sa training na to ngayon, kahit may matutunan ka lang na 1, 2, or 3 practical tips na pwede mong gawin? Would you be happy? Can you type happy? Magiging happy ka na or satisfied? Nag-sacrifice ka ngayon, Sunday ngayon, pero gusto ko meron kang kahit konting game plan na gagawin. Both para doon sa nag-iisip maging freelancer, existing freelancer na or what. Hindi ko alam kung anong situation nyo ngayon, pero I want you to be ready. Okay? We're gonna be discussing muna ngayon dalawa. What you can control, kasi dalawang klase mangyayari ngayon. Ano yung kaya mong i-control, ano din yung hindi mo kayang i-control. Di ba? For example, di mo kayang i-control pag tinanggal ka. Tama ba? Hindi mo kayang i-control yon. Ang control, ano yung kaya mong gawin in your end is something. Gusto ko meron kang plan B. Okay ba yon? So I'm gonna discuss 2 things ngayon. Saving tips muna, yung practical muna. After nun, antayin niyo yung pinakadulo na part. Kasi part 1 and part 2 to. Ang part 1 is yung saving tips na gagawin mo muna. Something that you can control. And part 2, ano yung mga freelancing strategies na pwede mong gawin. Okay ba yun sa inyo? How would you feel na kahit yung iba nahihirapan, pero ikaw mas confident ka kasi may game plan ka? Okay? Kung gusto nyo, sino ditong gusto, pero i-organize ko pa, hindi ngayon, pero isi-send ko sa inyo via email or ipopost ko kung lahat ng diniscuss natin tonight para may checklist ka. Would you like that? Walang bayad to ibibigay ko sa inyo. Pero gusto ko kompletuhin muna na maganda yung pagkakapresent. Hindi naman yung parang for the sake lang na may mabigay ako sa inyo. Okay lang yan sa inyo? Kasi I want you to be prepared. Goods? Okay.
I'm just gonna show you this one muna. Pero kailangan maintindihan mo talaga yung nangyayari. Promise, sobrang affected. Kagaya niyan. Dahil yung sa Strait of Hormuz na yan, for example, di ba, alam yung kasama yung mga fertilizers dyan? Karamihan ng fertilizers nasa Middle East. Hindi na rin nakadaan. So, ibig sabihin, konti na lang ang magtatanim. Mataas na rin yung price, mataas na yung fertilizer, ganon. 2,500 per sack na. Hindi, ako, nung nabili ko siya, nasa 1,450 pa. Would you believe me, hindi naman, 4 months pa lang na pondo ng rice. Kasi alam ko mag-i-increase na eh. Oo. Hindi, ako meron, before, promise. Mamaya, i-share ko sa inyo yung mga pinaggagawa rin ni Coaching yan. Okay? Mamaya, sige, let me share to you the screen now. Bibilisan ko lang to, papaspasan ko lang kasi ibibigay ko din naman sa inyo. Kasi doon ako magdudwell mamaya yung mga freelancing strategies. Ano yung pwede mong gawin? Okay lang yon? Doon sa saving tips, yung iba dito, pure common sense naman eh. Pero, i-discuss ko pa rin. Okay? Let's start with this one. Pag gets mo to, sa totoo, tingnan nyo sacrifice for now. Needs first, tsaka na yung wants. Do you agree? If it does not help you live, work, or stay healthy, pause it. Okay lang ba yun sa inyo? Kumbaga, tipid ka muna ngayon. Sacrifice ka muna ngayon. Observe muna tayo for the next 90 days. Pero feeling ko kasi for the next 90 days, pag hindi na-resolve tong would you believe me, magkakaroon ng famine? Kahit may pera ka nga, wala kang pambili ng rice eh. Magpapanic buying na yung mga yung mga ganun na case for the next 90 days. Sobrang promise. Makikita nyo kung ano yung mangyayari. Kaya ako, nag-observe ako sa world news. Actually, I was kind of thinking, sinong gusto dito? Like every day, mag-update ako sa YouTube. 5 minutes lang, 5 to 10 minutes video, ipopost ko sa YouTube ano yung nangyayari sa world news and how it can affect the lives ng mga every day. Kasi 5 minutes lang naman, pero para updated kayo anong mangyayari, yung ganap. Para alam niyo kung ano yung game plan niyo din. Okay? Tapos kung may aircon kayo, gawin mo na lang part-time. Huwag 24 hours. Pwedeng 12 hours on, 12 hours electric fan. Or 16 hours na on, then 8 hours na electric fan. Ganun na case. Tapos cook at home more often. Huwag ka na muna. Say goodbye na muna sa Food Panda tsaka Grab. Ha? Food Panda or Grab Food. Mag-ano ka muna, ha? Luto muna, okay lang yan. Tapos, number 4, sino ditong kaya? I-delete mo muna yung Lazada or Shopee or TikTok mo. Guys. Number 4, skip impulsive online. Mabilis lang to kasi ayaw ko mag-discuss ngayon. Turn off lights when not needed. One empty room does not need to look like a mall. Diba? Isang room, naka-on yung lights. Tapos, unplug chargers. Wala namang nakasaksak doon, coach eh. Hindi. Tanggalin mo talaga yung charger. Nagko-consume pa rin yan. If you can do with LED bulbs, mas maliwanag pa. LED bulbs, mas efficient pa. Kesa dati, ako totoo to si Coach Ian, kasi nga di ba stroke patient na yung wife ko for more than 3 years. Wala na akong time maglaba. Laundry shop na lang. Pinapa-laundry ko weekly. Ganun na case. Babayad ng 300, 400. Pinapa-laundry shop na lang. Pero, ako nga kaya mabuhay ng years eh. Diba? Pero, sabi ko sa mga anak ko, hey, team tipid tayo Gusto ko kaya maglalaban ng damit niyo. O, di ba? Tapos, kaysa mag-dryer ka sa washing machine mo, sampay mo na lang sa labas. I-maximize mo yung solar energy. O, di ba, yung heat ng sun na lang, solar energy. Hindi solar panel. Maximize mo yung solar energy ng sun. Ganun lang. Air dry clothes when possible. Tapos, kung may sasakyan ka, like what I do, kaysa may binili ka, after mamaya, gagamit ka na naman. Sayang yung gas. Dapat nakaschedule na. Pag may isa lang batch errands, iba yung batch mo, lahat ng pwede mong gawin. Pagsama mo na grocery, lahat ng yan. Kung kaya mo lang lakarin, lakad na lang. Kung less than 1 kilometer, lakad ka lang. Diba? O, eto ngayon, maganda. Eto, ma-appreciate nyo to if you have, ako na-appreciate ko to na part.
Would you believe me, natutuwa ako pag tinitingnan ko yung Maya and Go Time ko, for example. Kasi kung ang savings mo 6 digit and above, mga ganun na case, nafe-feel mo yung 3 to 4%. Di ba yung mga ganun na case, move to a high yield savings account. Sinong ganun na yung, ano, yung ginagawa nila? Wag dun sa mga BPI. Ako may BPI ako. May ganyan na part din. Pero dun ka sa nag-yield ng 11% sa Maya. Correct. Basta depende sa laki ng ano nyo pero totoo yan. Promise, matutuwa kayo, mafe-feel nyo yung, kapag malaki yung amount nyo, na shakes, mas okay talaga to sa bangko, di ba? Di ba? Yung ganun na case. Track your real monthly survival cost. Yun na yung sinabi ko kanina, di ba? Dapat alam mo yung, hindi, eto, buhay na ako sa ganito, 30K. Kung 30K lang naman talaga, di 30K lang. Yung ganun na case. Di ba? Tapos, track your, move some savings to high interest. Wala na yan. But your errands, redundant na lang yan. Tingnan nyo to, during payday. Pero ako ginagawa, hindi ako nag-aantay ng payday. Actually, nakapondo na nga ako. May 7 or 8 sacks of rice na ako. Yung ganun na case. During payday, pero sa inyo to na strategy, kung afford mong bumili ng 2 sacks, pero sa totoo, 1 sack lang, isang sako lang yung consumption nyo. Depende kung ilan kayo sa bahay, bili ka ng 2. Reserba mo na yung isa. Sunod, payday, bili ka ulit 2 sako, reserba mo yung isa. Di may 2 ka ng pondong sako. Para when worst case scenario, may pondo ka na ng sacks of rice. Kasi yung rice naman, kaya naman yan, 5 years, 10 years, nakatambay di ba? Yung ganun na case. Kumbaga, parang, instead of emergency funds, di meron kang sacks of rice dyan, or kung mapang grocery ka, ganyan, yung canned foods mo na, di ba, next year pa yung expiration, yung mga ganun na case. Kunwari, yung luncheon meat mo, meron kang extra, basta laging merong extra. For example, ako, dating LPG. Magkano ba LPG sa inyo? Type niyo nga dyan, magkano yung LPG sa inyo? Hindi ko kasi alam location nyo. Type niyo nga magkano yung LPG. Before neto yung sa gas, 1,513. Okay, guys. Before, nasa 980 yung last kong bili ng LPG. 1,650 na ngayon sa amin. 1,650. Pero before nun, dahil alam kong mag-i-increase na hulaan yung ginawa ko, may isa akong LPG, hindi pa nauubos. Di ba pag nag-refill yon ganun, nasa 1,650 na. Ang ginawa ko, bumili ako ng tangke plus LPG. In short, may 2 na akong LPG. Yung ganun na case. May 2 na akong LPG. Back up ko yung isa. Di ba alam nyo mag-i-increase uli na naman ang price? Nagigets nyo yun? Ako, afford ko naman, pero hindi ako ganun na part na parang, hindi. May 2 na LPG ko, may reserva ako isa. Ganun ako mag-isip ngayon. O, di ba? Avoid big purchases. Tapos, kung may credit card kayo, yung mga high interest nyo, di ba meron kayong mga high interest na utang? Kung meron kayo, ako wala. Pero kung meron kayo, lalo na kung may credit card ka, unahin nyo yun. Kasi tumataas yan yung inflation. Di ba, one day ka nga lang madelay sa credit card, may charge na kagad eh. O, di ba? Ito, number 22. After nito, mga 30 lang to sa sa saving tips. Then we're gonna focus on freelancer strategies. So totoo, promise, hindi ako plantito, guys. Pero would you believe me, tomorrow, merong panday pupunta dun dito sa bahay kasi meron akong ipapatrabaho. Let me show you para magets niya una. Tingnan niyo nakakatuwa Parang minamaliit lang kasi natin, pero ngayon, would you believe me, magtanim ka ng sibuyas. Magtanim ka ng petchay. Sino dito may space? Kahit konting space lang, kahit sa harap ng bahay mo, pero syempre kung may apartment. Pero would you believe me, si Coach Ian, hindi ako plantito Pero dude, kahit ako na ngayon, parang nag-i-enjoy na akong magtanim. Hulaan nyo, this week ko lang sinimulan. I'm not kidding. Let me show you something. Kunwari ito, di ba ba't ka pa bibili ng sibuyas? Kung ganito lang, kaya namang ganito. Let me show you. 21 seconds lang naman to Ba't ka pa bibili ng sibuyas if you can do it like this lang?
O di meron ka na kagad nun, di ba? Mga bossing. Tama ba? Pero, ito yung bukas na ipapatrabaho ko dun sa ano, yung may magpapanday. Forward ko lang para magets nyo talaga, DIY vertical garden. Ito ang pinakagusto ko. Sabi ko, Shix, ito yung pinakagusto kong game plan. Ito lang yung ipapagawa ko bukas. Andyan na yung materials. Ito lang yung ipapagawa ko. Tingnan nyo Ano siya? Then magiging itsura. Ganto ang magiging itsura. Marami kasi akong bote na yung soft drinks eh. Siguro mga 30 or 40 pieces. Yung bili-bili lang yung ganun na case. O di naging ganyan na. Doon ko sa likod yan ng bahay, ano. Dude, I like this setup. Promise. I like, alam niyo bang gumawa na ako ng playlist na mga ganto? Gusto niyo bang i-share ko sa inyo yung mga ganto na mga technique din? I'm not kidding, dude. Kaysa bumili ka, tapos magmamahal na yan. Ano. Kasi, sibuyas naman to Ayan. Sorry naman. Can you hear me okay? Can you type nga muna, guys? Can you hear me okay? Yes? Ayan. Yes. Sorry It's not you, it's me. Internet connection eh. Pero so far, nakita nyo ba yung video na pinanood ko? Nakita nyo? Do you like that? Yung etong survival na garden? Dude, ganun lang. Mag-share ako sa inyo ng videos na ganun. Do you want it din? Yung mga pang YouTube na playlist. Kasi talagang sabi ko, Shix. Di ba? Kung walang bakuran, edi wala talaga, that's okay. Lalo na, pero kung sa may apartment kayo, tas merong balcony or veranda na something, do it. Guys, do it pa rin. Kahit nga sa loob lang pwede yun yung sibuyas. Pwede yun. Di ba? Oo. May audio ba? Naririnig nyo ako o hindi? Oh, pwede sa condo. Yes, pwede sa condo. Correct. Okay, naririnig nyo ako. Just wanna make sure. Naka-on pa ba yung recording? Okay, naka-on. Sorry. Oh, sorry. Wait lang na-exit ko. Sa mukha ni Coach Ian Sorry na-exit. Wait lang, exit ko yung ayan. Promise, naiinggit ako yung mga nasa probinsya na ang lalaki ng space. Ay, hindi po yan. Ay, sandali lang Ano nga ba yung sandali lang kukunin ko lang sa Google Drive uli yung ko. Ito.
pinag-uusapan natin. Ayan. Ay, hindi to. Sandali lang po ah. Sandali lang po ah. Ayun. Sorry po uli ah. Balik tayo. Na naduduling na si Coach eh. Pag madalas brown out, o yun. Maganda tong na-mention nyo kanina. Hindi yung sa brown out ha. May nabasa ko sa inyo yung madalas na brown out ha. Maganda talaga kung meron kayong solar panel. Bisaya kung dako, ay nakita kayong. Pag madalas yung brown out guys, hindi, bigyan ko kayong idea. Kanina kausap ko yung kapitbahay namin. Gumasto sila ng 140,000 sa solar panel. Tapos, ito yung nangyari, gumastos sila ng 140,000. Ang bill nila dati 12,000 a month. Ngayon, hulaan nyo, 800 pesos a month na lang. Tapos mahigit 1 year na sila sa solar panel. Ang laki ng savings nila. Gumastos ng 140,000, tapos ang bill nila 12,000 a month, pero ngayon 800 na lang. Sabi ko, edi bawi na ng 1 year yan, sulit na yung solar panel nyo. Yun yung sinabi ko sa kanila. So ngayon, ano na tayo doon? Bago tayo tumalon sa freelancing na strategies ha. Kasi gusto ko muna what you can control on your end. Tama hindi? So yun yung survival garden ha. 23, avoid lifestyle creep. Just because you got a bonus, possible din yan eh. It doesn't mean you need a new iPhone. Buy need, not want. Yun yun. Tapos learn basic car repair. Would you believe me ako? I'm not parang, di ba nature sa lalaki mahilig magkumpuni ganyan. Hindi ako ganun eh. Pero would you believe me, ngayon medyo marunong na ako magkumpuni. Wala lang din. Kaysa ba yung gagastos ka, ikaw na lang yung sa labor cost. Di ba? Then educate your family na team tipid kayo. Pero hindi yan, sorry, wait lang ah. Ayoko lang na 26 ang ibibigay ko sa inyo na tips. Kaya gagawa ako ng entire list na aabot ng 100 para marami kayong options. Okay ba yan sa inyo? Kasi hanggang 26 lang muna tayo ngayon, tatalon na po tayo dun sa freelancer strategies talaga. Goods? Pero so far, meron ba kayong nakuhang idea? Doon muna sa saving tips na sinasabi ko. Meron ba dito sa inyo? Ano na yung mga parang naisip nyo na pwede nyong gawin? Kasi kailangan talaga meron kang game plan eh. Kung nagtataasan yung bili, di ba, magtanom o Bombay. O di ba, yun yung Bombay guys, yung sibuyas yun magtanom o mag-garden. Promise, hindi ako mahilig sa tanim. Hindi ako plantito, pero shikes, oo nga no. Pero nag-i-enjoy na rin naman ako eh. Kaya bukas, ipapaano ko, wag muna mag-island tour para makatipid. Correct. Di ba? Malunggay, madaling mabuhay. May malunggay ako, 2 puno ng malunggay sa harap. Yung ganun na case. May papaya nga din eh, yung mga ganun. Pero sa likod yung inano ko na ngayon. Iwas online shopping. Correct. So let's jump now dito na sa pang freelancer strategies. Kaso eto, aabot to ng mga 50 or 60 na strategies. Pero kahit may isa, dalawa ka lang matutunan, goods na yon. Ha? Okay, number 1. Raise your rates now, especially for new clients. If your work is good, don't sell it like palengke na gulay on last day discount. Dapat nga, price it more like a skilled mechanic. So ang gagawin mo, ang game plan mo, negotiate an inflation bump. Di ba? Inflation ngayon, gently ask long-term. Kung may long-term client ka, sabihin mo, bossing, o di ba, yung ganun, o first name basis kayo ni client. Hey, alam ko lahat ngayon affected, yung even mga business, alam ko na iintindihan mo yan. Would it be okay if like we can do 5 to 10% price adjustment on my rate?
that because of the global energy crisis. Kasi kung may budget yan, si client mo, medyo naiintindihan ka niya. Kasi ang Asia talaga ang pinakatinamaan, papayag yan ng 5 to 10%. Pero polite ka. Nagigets nyo? Okay lang ba yun sa inyo? Kasi there's no other way. Kailangan meron kang hedge yung sa price increase. Tama hindi, guys? Do you agree? Kailangan mag-ano ka. Hingi ka 5 to 10. Sabihin mo, di ba? Kunwari, bossing. Di ba? Yung ganun yun. Hingi ka 5 to 10. Hindi naman malaki eh. Pero wag kang pwede ba humingi ng price increase? Hindi. Dapat laging positive scripting muna, di ba? Sino dito nasa BPR call center? Turo sa atin yan, di ba? Dapat positive scripting. Hey boss, sobrang appreciative ako kasi kumbaga we've been partner or magkasama tayo like what, 3 years na or 5 years na. And I get it, lalo na ngayon may global energy crisis. If it's not too much to ask, kung ganon, if it's okay with you, is it possible that we can do 5 to 10% price adjustment on my rate? Ganon lang. Di ba? Sabihin mo, pero no matter kung ano yung sagot mo, okay lang sa akin. Na-appreciate pa rin kita. Ganon lang na style. Pero maganda yung marunong kang sumundot. Di ba, mga bossing? Nagigets nyo? Okay yun? Kung first timer sa freelancing coach, unsa may maay strategy ana. Hindi, kung first timer ka kay client, pero sobrang ganda ng performance mo, you can do that. Pero kung mediocre ka, parang hindi pa talaga right time, wag muna. Okay lang ba? Yun muna. Pero pag alam mong yung quality ng output o yung, di ba, na binibigay mo talagang maganda, sige, huwag kang matakot kasi kung alam nilang sulit naman to eh. Ganun na case. Sabihin mo lang, basta banggitin mo, is it okay like, because of the, hindi. Basta sabihin mo, I know you, na you have a lot of employees, tapos businesses are adjusting because of the situation. But would that be okay? So no matter what your answer is, I totally respect it. But would it be okay like if we can do a 5 to 10 price adjustment on my rate because of the global energy crisis? Ganun lang. Pero kung ano man yung sagot mo, yes or no, na-appreciate pa rin kita. Ganun lang yun. Kasi lalo na hindi na-o-offend yung mga pa ganyan, dude. Hindi na-o-offend sila. Pero ikaw, hindi ka na nga matrabaho, hindi naman mabigat yung trabaho, may ka ng price increase. Doon sila teka lang, price increase ka. Yung mga, basta yung ganun, basta dapat sensitive ka lang sa situation din. Pag feeling mo rin nahihirapan yung business, hindi kaya, wag na lang muna. Di ba? Kung steady lang yung business, pwede. Pero kung nakita mong yung, kunwari, kahit na nag-work ka, tapos kita mong sobrang nahihirapan din talaga yung business, yung revenue, o hindi right timing din yun. Kasi affected din naman pati siya eh. Di ba? Pero kung steady at hindi ganon ka-affected, then you can. Sunod, ito, na-mention ko na to, build a freelancer emergency fund for 6 to 8 months of bare bones expenses. Kaya nga sinabi ko, dapat alam mo yung survival number mo. Di ba? Kasi freelance income dun sa mga bago is uneven. Tama o hindi, mga boss? Pag freelancer ka, income mo is uneven. Pwedeng meron kang client na 3 months ka lang sa kanya, 6 months ka sa kanya, 1 year, yung iba project-based, yung iba per hour, depende. Pero save at least 6 to 8 months kung maganda. Pero kung kaya mo, 3 to 6 months muna. In a crisis, cash is your life vest. Tama hindi, mga bossing? Ito na ngayon. Tingnan mo yung business ng client mo ngayon. Prioritize mission-critical clients. Ano ibig sabihin nun? Focus on clients in stable industries. Health, tech, utilities. Ibig sabihin, kahit na merong hindi mahihirapan yung business. Kahit kasi need siya. Pero ito, luxury yung, kunwari, syempre affected na business, yung mga high-end fashion. Bakit? Bibili ka pa ng mahal na dress or gamit, nagtitipid ka nga crisis nga Magta-travel ka pa, mag-outing ka pa. Kaya hirap ngayon yung mga airlines because of the jet fuels. Di ba yung ganun? Kasi wala nang jet fuel.
Alam ko sa UK, Australia din, wala ng jet fuel eh. For example, meron mga airlines, yung nakita ko sa mga world news, sabing ganon, pansamantala ipopost namin yung ano, yung mga travel ng airline, lalo na yung mga Middle East, yung mga ganon na case, magre-resume sila around September, August 29 or September ganon. Eh ikaw, kung yung trabaho mo dun sa travel industry or sa airplane or high-end fashion, eh nagtitipid nga yung mga tao ngayon eh. So alam mong affected, di ba? So maganda yung mga clients mo, yung hindi gaano affected, yung talagang need ng ano, kahit may crisis or wala, hinahanap ng tao. Next, number 4, dude, get two to three clients minimum. Bakit? One client equals one leg. If mawala, bagsak ka. Tama, hindi? Dude, don't stick with one. Dapat lagi may buffer ka. Yung mga nakikita kong post sa Facebook na 3 years niya ng client, biglang tinanggal siya na surprise. Kasi wala. Tapos iiyak-iyak. Hindi naman nila kasalanan, no? Pero hindi kasi sila nag-anticipate ng ano, yung mga gantong scenarios. Do you agree? Dapat meron kang 2 to 3 clients. Maganda nga kung may 5-6 ka eh. Tapos nag-charge ka pa ng maganda. Kahit isa mawala, dalawa dyan, okay lang. Hindi ka masyadong tatamaan. Make sense? At yung kaninang nabanggit ko, kung may client ka ngayon na UK tsaka Australia, biglang nag-close yan, hindi ka masyado nasasaktan. Bakit? Meron kang US client. Mas stable yung US. Example lang to ha. I'm just telling you. Ang US kasi may sarili silang oil. Pero eto si ano, sila umaangkat lang sa Russia or sa Middle East na mga ano nila. Di ba? Yung mga fuel needs. Make sense? Mga bossing? O kasama pa dyan, hindi nakakatawid sa Strait of Hormuz yung helium. Para saan yung helium? Siyempre, alam nyo, lobo lang eh, di ba? Yung lobo coach. Kasi di ba yung sa balloon, helium hindi. Dude, ang helium ginagamit ng mga semiconductor companies. Ngayon, hindi sila makakapag-produce ng mga microchips. Dahil doon, mas mahal ang presyo ng computer or mga microchips. Or baka walang production. Gets nyo? Affected lahat, magmamahalan. Next, prioritize high-income skills. Dude, kung di mo alam, kailangan talaga nagigets mo. Prioritize high-income skills. Pwedeng Meta Ads, Google Ads, yung mga automation. Yung pwede kang mag-charge versus, hindi ako nang offend dito ah. If you are a VA right now and you're being paid ng malaki, okay na okay yun. Pero kung maliit, kasi karamihan lang sa VAs, medyo maliit ang bigayan. Tama? Pero if you're into, for example, ako GHL, Google Ads, yung mga tinuturo ko kasi. Example, totoo to ah. I have a student. In 1.5 year, 500,000 a month na siya ngayon. Example lang yan ah. I have students. In less than 1 year, kunwari sa Google Ads, nagto 200,000 na, 350,000 a month na, mga ganun. Imagine this. Nasa work ka, let's say day job ka, I don't know if you're working with the government or sa corporate or kahit ano pa sa office dyan. 20 years ka na dyan, 10 years, 15 years, 30 years. Pero kinikita mo 20 to 30,000. Mag-aral ka ng skill na in 1 year or 2 years, kaya mo mag 6 digit ka, di ba? Kaya mong mas mabilis kang mag 6 digit. Hindi ka nag-antay ng 20, 30 years. Yung last message nga, hindi ko na nga na-replyan eh. Coach, plan akong bumili ng Fortuner. Hindi ko na na-replyan kasi I was sick. And I'm still sick. Alam yan ng mga students ko. Nawala nga ako ng 6 weeks eh. Pero eto, uli ako. Kasi kaya kong mabuhay nga ng, hindi, pero it's not for me. It's for my students na nag-aantay sa akin. Nagigets niya mga boss, prioritize, hanap kayo ng high income skills, dude. Kasi pag hindi, di ba? Prioritize high income skills. Tapos, kung Google Ads ka na expert or Meta Ads expert, mag-specialize ka pa. I'm just saying, mag-specialize ka pa. Hanap ka ng niche na nag-charge, pwede mong i-charge ng $1,000, $2,000 a month. Kung ngayon, ang charge dati is $2,000, $3,000 a month. Kaso, crisis ngayon, payag ka pa rin na kahit 1,000 lang per month yung ibabayad sa'yo.
Ganon na klase. Kasi $1,000 is 60,000 pesos din yun sa'yo. Pang groceries na yun, pang bayad ng bahay bill lahat. At baka meron ka pang savings doon. Gets nyo? So, Google Ads ka na, hindi ka yung generic na Google Ads expert. Ikaw yung Google Ads expert for real estate. So, para kaya mong mag-charge ng malaki kasi specialization mo yung real estate. Next, secure long-term contracts. Di ba stability beats short-term gigs? Kung kaya mong i-secure yung 6 months contract, 1 year contract, or years, mas maganda. Next, hindi ka tatanggalin ng client if you deliver extra value to clients. Tama hindi? Clients keep people who make money for them. Ba't ka nila tatanggalin? Nagbibigay ka ng revenue, tatanggalin ka nila. Pero kung yung job mo hindi nag-generate ng income, hindi mo kayang magbigay ng additional value. Yun ang reason. Kaya ka tinanggal. Kasi kaya kang palitan ng AI. Yung trabaho mo masyadong repetitive. Pero kung yung trabaho mo hindi kayang makatulong mag-generate ng income, pakita ka ng extra effort or initiative kasi gusto ka nilang i-keep para i-keep ka nila, 'di ba? O ito na yung sabi ko kanina, 'di ba? Avoid relying on one country. If US slows down, affected ka. Or kung Australia ang affected ka. Kailangan meron kang buffer mo yung ibang countries para pag shakes sobrang tinamaan yung Singapore or Australia, okay lang, may US tsaka UK ako. Yung mga ganun na klase. Gets nyo, mga bossing? Gets? Gets? Okay, let's go with this one. Review every subscription and cancel nice to have ones. Keep only tools that help you earn or save time. So audit your leaks. Dude, wag ka na mag-Netflix. Sino nagna-Netflix dito? Gusto mo bigyan kita ng website? Para doon mo na doon mo panoorin yung mga favorite series mo? Ano ko na lang. Dude, hindi ka na magsasubscribe. Yung mga gusto mong panoorin sa Hulu, sa Disney, kaya mong panoorin dun sa website na yun, na libre. Huwag ka na mag-subscribe. Canva Pro, would you believe me? Yearly ako nagbabayad sa Canva. Hanggang April 29 na lang ang Canva ko. Tatanggalin ko na yung Canva ko. Kahit afford ko, 2,000 lang naman yan monthly. Pero, would you believe me if I say, ang purpose lang ng ginagamit ko yung Canva, hindi, kasi meron ng mga Nano Banana Pro di ba? Yung mga Midjourney, yung mga Leonardo, kung sa mga images. Hindi ko kailangan yung mga most ng ang pinaka ginagamit ko nga lang dyan sa Canva, Magic Eraser. Ang kulit para tanggalin yung logo ng Gemini. Mga ganun lang pinaggagawa ko. Kasi wala na, kaya ko nang kunin lang sa mga yung, 'di ba? Gagawa ng background remover lang yung purpose ko. Kaya mo naman na 'yon ng libre. Nagigets nyo? Team Canva po, 80 month lang kami. Kasi naka-team na kayo. Ako kasi syempre, yearly subscription ako Basta 2,000 plus yun, almost 3,000. Hindi ko naman na tinitingnan yung price Basta subscribe lang ako ng 1 year. Para sa inyo to pero ako nga hindi. Kasi kaya kong panoorin sa Android TV ko, yung may browser ako, tapos, yun lang. Tatype ko yung website na yun, tapos yun na. Kaya ko nang panoorin yung mga gusto kong panoorin. Di ba? Hindi ka nagbayad. I'm just saying, lahat ng pwede mong tanggalin na subscription, kaya mo na mabuhay. Secure alternative power source para to dun sa mga laging nagpro-brownout na area. Siguro, I don't know, lalo na ngayon, mag-rotational brownout mga Visayas, Mindanao, yung mga ganun siguro. So maganda kung may power station ka. Di ba? So yun yun. Ito maraming guilty nito. Stop accepting rush or low-paying work. Rush na nga, low pa. Di ba dapat kapag urgent, kailangan na kailangan nila, dapat mag-charge ka ng mahal? Urgency is not a reason to undercharge. It is often a reason to charge more. Tama yan. Raise rates for rush work. Emergency deadline should cost more, not less. Gets nyo?
Ikaw tinanggap mo, urgent na in 24 hours, babayaran ka pa ng maliit. Hanip yun na. Hindi, mas need ka nila dun. Tama hindi. Ito pa. Ito, favorite ni Coach Ian. Ask for partial payment upfront. A 30 to 50% deposit is like asking for a down payment. Tama hindi. Kasi kayo, mag-aantay kayo after 30 days babayaran 15 days. Dude, hindi. Si Coach Ian, kunwari ngayon, nag-agree na tayo, okay, bayaran mo na ako 50%. Di pa ako nagsisimula. Bayad na ako. After 15 days, 50% ulit. Every 15 days na. Bayad. Gets nyo? Hindi ako papayag ng hindi ako papayag walang upfront. Bayaran mo muna ako. Dapat ganon. Or pwedeng ganito. Kung medyo, pwedeng milestone, 30% muna, tapos 40%, then 30%. Ang total nun 100 pa rin. Para hindi parang mabigla. Depende. Depende sa diskarte nyo. Kung paano kayo dumiskarte. Pero dapat upfront. Okay ba yun sa inyo? Dapat bayad. May bayad muna. Okay? So, ganun yun. Sunod. Kung kaya mong i-negotiate, shorten payment terms. If you can, ask for 7 days instead of 30 days. So cash doesn't get stuck in client limbo. Tama hindi? Kung kaya mo lang i-negotiate, sabihin mo, bossing, is it possible? Kasi meron ganong mga clients, would you believe me, meron ako mga students every Friday ang sweldo. Weekly. Mas maganda yun kaysa every 30 days. Kasi yung every 7 days, andyan na yung cash. Okay po? If you can negotiate, di ba? Every Wednesday via Upwork. Okay yan, yung mga nakaka every Wednesday. Guys, create a simple offer ladder. Ano ibig sabihin nun? Kasi ikaw, pero siguro kung di ka, kasi sa'yo parang employed ka ng client. If kaya mo, meron kang 3 packages. Small, medium, tsaka premium package. So clients can choose without forcing you to discount everything. Tandaan nyo to pag isa lang ang price nyo, tatawad pa yung client. Tama hindi? Pero kung sinabi mo lang, example lang to, kasi hindi ko alam kung paano ka mag-rate sa sarili mo. Kunwari, sa tingin mo, ito yung worth mo. Happy ka na sa $500 yung monthly. O di ilagay mo, kasi yun yung happy rate mo. Yung nilagay mo doon, yung pinaka minimum package. Pwede kunwari lang to, I'm just gonna use for analogy. Meron kang bronze package, may silver tsaka gold. Ang bronze package mo $500. 'Di ba? Ang silver mo $1,000. Tapos ang ano mo $2,000. Pag inano mo o pili ka sa 3, sinabi niya 500. O di okay na 500, di siya tatawad sa iyo. Kasi 3 binigay mong price. Ang tao kasi guys, pag binigyan mo lang siya ng isang option, pero pag binigyan mo siya ng 3, most likely, pipili lang siya alin doon sa 3 yung gusto niyang package. Tsaka, don't sell hours. Kaya ka nabibiktima ng ganyan. Kasi, yung magre-report ka ng 8 hours, gano'n na case, dude ako, ayoko na magre-report ako sa iyo na parang empleyado mo ako. Kasi business partner ako. Hindi ako empleyado. So, don't sell hours, sell results. Tama hindi? Di ba? Results. Kailangan wala, hindi ka parang empleyado yung setup mo. So yun po yun. Kung kaya mo, dapat may ready package ka na. Gumawa ka. Dude, coach, di ako marunong. Dude, may AI. Gamitin mo ang AI. Sabihin mo, hey, virtual assistant ako or kunwari Google Ads expert ako. Gawan mo nga ako ng 3 package. Ang pinaka-minimum $500 or kunwari lang, ang pinakatanggap mo, happy rate mo is $700 or 800. Ilagay mo 800. Gawa ka nga ng 3 package tapos lagyan mo na rin ng inclusions dun sa mga packages. Pero ang minimum ko 800. So, gumawa siya ng 800, 1,500 tsaka 3,000. So, yun, syempre yung 3 option niya. Pwedeng most likely pipiliin niya yung gitna na price, yung second or first. Yung pinakamura. Pero 750 yun, dude. O 800. Buhay ka pa rin. Lamang tiyan din yan. Tapos Google Ads ka pa, no? Ginawa mo yung campaign ng 2 hours. Tapos, after 6 weeks mo pa i-optimize. So, chill ka lang, di ba? 6 weeks ka na chill.
Tapos, i-optimize mo yung yung account niya every 15 days, which is it's just gonna take you 5 to 10 minutes. Pero bayad ka ng $800 a month. Di ba? Every 2 weeks, 10 to 15 minutes mo lang sisilipin every 2. Pero huwag mo sabihin sa client yun na. Pero yun naman talaga kasi gagawin Google Ads Manager. O di bayad ka, $800 a month. Maintenance fee mo o retainer fee mo. Dude, diskarte talaga labanan. Ako, I'd go with the $800 a month, pero ang trinabaho ko, 30 minutes lang on all for one client. So I have time to accommodate other clients. Tama, hindi? Dude, that's how you do it. Yan yung reason bakit nakaka-500,000 some student to, or nag-300,000, nag-200. Pero meron din akong na-notice, hindi, hindi ko alam kung andito siya ngayon. Ang dami niyang Google Ads na gig, parang 5-6. Pero less than 100,000 pa lang yung income niya. Kasi may pa-survey ako sa mga students kaya magkano na sila ngayon. Feeling 6 clients niya, tapos less than parang nasa around 50K lang ata yung sa kanya. So in short, pumapayag siya, alam kong nilolobol siya. Pero yung value na binibigay niya, sobrang ganda. Dapat, kasi ganun yun eh. If you know your worth, nagigets nyo, huwag ka pumayag sa maliit. Dapat nga kahit isang client lang na 50,000 na yan eh. Yung ganun na case. Nagigets nyo? Pero depende. Kasi kung gusto niya pang experience, I don't care. Pero ang point ko lang, kasi matagal na rin siya ngayon eh. Siguro 1 year na. Dapat nasa 200,000 a month na o 300 na rin siya. Kasi sa skill set niya or level niya. Wala lang. Para siyang kaladkarin na pag tuwing may gig, tanggap lang ng tanggap. Ayoko nung ganun. Yung parang pagod na siya, yung katawang lupa niya. Kaya nga pag may offer dyan sa kanya, pinapasa niya na sa iba yung gig. Kasi hindi niya nakakaya. Gets nyo? Okay ba yon? Sunod, use project-based pricing, not hourly. Gets nyo na yun, no? Kasi mas nakakapagod yung hourly, every hour ka, di ba? Yung parang $5 per hour, $3 per hour, o $10 per hour. Dapat talaga project-based para kaya mong magtanggap ng other clients. Keep a rate card ready. This makes you look prepared and avoids panic pricing when a client asks. Di ba merong ganun sa inyo? May nagtatanong sa inyo minsan, magkano rate mo? Maganda kung meron kang one-page proposal, may ready ka na or sa Excel sheet, nandun na yung rate mo para pag biglang may nag-inquire, sinend mo, o sige, go ako dyan, gaganon lang kagad sila. Hindi yung tsaka kapag gagawa ng pricing, kailangan meron ka ng rate. Patulong ka kay ChatGPT or Gemini or Perplexity or Claude. Okay ba yon? Kailangan meron ka ng rate na isi-send mo na lang sa kanila. Pag tinanong, magkano ka ba? Ay parang gano'n na case. Diba? Tapos, work from the most energy efficient setup. Alam mo na yan, no? Small screen, discipline device, good scheduling, reduce electricity cost. Yung iba-batch mo na lang yung trabaho mo. Diba? Parang kung kaya mong 4 hours, 5 hours, natapos mo na. Hindi yung trabaho ko ngayon ng 3 hours, mamaya 3 hours ulit, then 2, gano'n. I-batch mo na, i-schedule mo yung trabaho mo para nakasave ka ng time and energy. Yung sa electricity, di ba? Yung paggamit-gamit ng gadgets. Batch your work. O, yun na yun. Ito. Use templates for emails, proposal reports. Maganda nga meron ka na eh. Para mas mabilis ka mag-reply. Nakasave ka ng time no. Di ba? Keep a client pipeline. Dude, sino dito, dahil may client ka na, tumitigil ka ng maghanap ng client? Dapat hindi. Dapat lagi kang naghahanap ng client. Dapat lagi kang may buffer. Hindi pwedeng hindi. Ako, kahit wala akong list kasi lumalapit sa akin yung clients. Pati students. Pero, eto kailangan talaga meron kang list of clients. Kasi ako, i-challenge mo ako in 1 week, kahit walang lumapit sa akin, kaya kong kumuha ng client. In 1 week. Ganun. Kaya ko every week may isang client madadagdag. So, kailangan meron kang skills na yan. Yung client getting skills din sa totoo. Yung madaling kumuha ng client. Diba? Pero ako hindi. Ayoko na sobrang daming clients. Gusto ko chill lang ako. Alam na yan ng mga students ko. How would you feel in 1 week, 4 hours ka lang nagtatrabaho? Sino yung gusto yung ganun? 4 hours in 1 week. Kasi ganun lang si Coach Ian. Kasi tamad ako. Pero madiskarte ako. Nagets nyo? That's me.
4-hour work week lang ako. Actually, mas gusto ko pang lesser eh. Oo. Follow up like clockwork. Ito rin. Sino dito mahihain mag-follow up sa clients? Many freelancers lose money because they are shy, not because clients are impossible. Dude, isa din sa skill ko ang follow up. Magaling ako mag-follow up. Dapat talaga magaling ka mag-follow up. Kunwari may leads ka. Dalawang klase yan. Kung may leads ka, fina-follow up mo. Mako-convert mo siya as client. Pangalawa, magaling ka rin mag-follow up ng bayad. Di ba? Yung hindi ka nahihiya. Ayun. Then write down expenses. If you do not track it, dapat ganun yun. Diba? Pause expensive upgrades that do not raise your income. Gusto mong bili yung nice chair na ergonomic. Di ba yung ganun na case? Baka hindi mo, wag ka muna mag-upgrade ngayon ng chair. Tiis-tiis lang muna ng konti. Mas maganda if you have a better paying client. Wag mo na mag-upgrade. Okay lang kahit Android phone mo. Ako, I have an iPhone. I have an Android phone. Pero kahit Android lang, okay lang sa akin. Okay ba yun? So, yun. Tapos, ito, importante to. I don't know if you agree with me. Invest in skills that raise rates. Better editing, stronger copy, automation yan, automation. Kanina, ang ganda ng discussion namin sa GHL. Masyado silang excited sa kaya nilang gawin sa GHL. Dahil merong update kay GHL. Sabi ko, in less than 5 minutes, kaya mo nang gumawa ng website na sobrang ganda. Live kong ginawa sa kanila. Done. Tapos pipindutin mo na yung publish. Done. Sabi ko. Yung ganun na case. Basta, tsaka yung mga, merong website. I-clone natin yan. Gusto mo? Sabi ko ng website na yan. Sige, pagawa ko to sa GHL. In minutes. Done. Na-clone mo na yung website. Di ba, hindi ka website designer, hindi ka web developer. But you can do it. Basta alam mo yung gagawin mo. Diba? Yun siya. Same time ka. Learn basic negotiation. Pag di ka marunong mag-negotiate, if you sound bossy, syempre, diba? You just need to sound clear and firm. Learn basic negotiation. Actually, habang tumatagal ka, dapat you should have that skill as a freelancer. Learn basic negotiation. Sunod, prepare a minimum acceptable rate. Yun ang sinabi ko sa inyo kanina. Yung parang, ano yung happy rate mo? Kunwari, ang happy rate ko $800. So pag lower than that, kunwari 500 lang, ilolobol ka, huwag mo tanggapin. Sayang ko, lamang tiyan din yan. Bahala ka. Pero prepare a minimum. Diba? Pero kung yung $500 naman, sabi ng business, sige na, kasi crisis kasi. Pero alam mo naman, konti lang talaga sa totoong buhay yung actual na gagawin mo. O di tanggapin mo na. Ilamang tiyan din yan eh. Pangbayad mo yun ng... Kailangan proportional din sa effort mo. Okay ba yon? Pero if you can position na mas malaki ang rate mo, yun talaga mas maganda, dude. Ha? Ito pa, use smaller, safer wins. Get paid faster by closing simpler jobs while waiting for larger projects. Get paid faster. Kung merong available dyan, pero mabilis mong ma-execute simpler jobs, mababayaran ka din. Yun na nga, lamang tiyan din yan. Diba? Even a small side offer can help when a main client pauses. Diba? So, ibig sabihin, mag-offer ka rin ng kahit si client mo, kung meron kang additional na skill na pwedeng i-offer, sabihin mo, boss, kung gusto mo, kasi sa totoo, kailangan mo ng editor, ganito na ganyan. It's gonna cost you like, siguro $800 a month, 1,000 sa editor. Pero para sa'yo, kasi matagal na rin pinagsamahan natin, bigay ko na lang sa'yo ng $400. O di may extra 400 ka. Kasi alam mo na yung skill na yun. Mag-side offer ka kay client. Lalo na yung long term. Alam mong kaya mo siyang gawin din. Ito din, buy only what improves earning power and stability. Huwag ka mo lang bili ng bili. A tool that saves 5 hours a week is better than a gadget. Kunwari, may binili ka na or nag-subscribe ka na makakatulong na mag-increase ang skill mo, pero makakasave ka ng 5 hours a week pa. Nag-improve pa ang skill mo. Kaya mo pang, di ba? Nakasave ka ng 5 hours a week, pwede mong idagdag yung 5 hours na. Yung 5 hours na yon, pwede mo yung gamitin para kumuha naman ng other client. Ganon yon. Keep your workspace, eto,
Sleep and eat properly. A tired freelancer makes expensive mistakes like typing send on the wrong invoice. Di ba nag-send ka ng invoice sa client na send mo sa wrong client? Di ba yung ganun na case? Pero kailangan proper rest din talaga. Set work hours and protect them. Ako, ganun ako sa client. Sinabi ko, hindi ako pwedeng ma-disturb ng Saturday, Sunday. Sinasabi ko yan sa client. Tapos, pag meron silang, kunwari, nag-message sila sa akin, hindi po ako people pleaser na kailangan ko mag-reply kagad sa kanila. Basta sinabi ko, ang response time ko, 24 hours. Kasi baka nag-aasikaso din ako ng ibang clients. Sinasabi ko, pero kung kaya ko na mag-reply in 2 hours or 3 hours, alam mo bang pag nag-message ang client, bigla ka kagad nag-reply? Ano ibig sabihin nun? Kunwari freelancer ka like Meta Ads Expert or Google Ads Expert, bigla kang nag-reply. Ano ibig sabihin nun? Pogi po yun coach kasi mabilis mag-reply. Wrong. Dahil mabilis ka nag-reply, ibig sabihin wala kang masyadong client, wala kang ginagawa. Tama? Yun. Kahit nga sa totoo pwede ka mag-reply, antay ka sa akin ng 2 to 3 hours. Mag-antay ka. Pero ako sinasabi ko, 24 hours ang response time ko. Pero pag very urgent talaga, sabihin mo lang din. You need to set boundaries din. Kasi it's for your peace of mind. Hindi yung kahit na Saturday, papatrabahuin sa'yo, ganun na. Say, ito. Sino dito yung nakatry na yung mga test work? Say no to unpaid test work that feels excessive. A small sample is fine. A free full job is not. Tama, hindi. Diba? Sample test work, tapos di ka naman pala binayaran. Pero may mga students ako, nag-sample test work, binayaran ako, coach, $200. Okay yun, yung gano'n. Pero pag di ka, or maabuti pa, i-decline mo na lang. Tapos pag tiningin mo, ano yung coverage ng test work? Sabi mo, tangke ng tubig, tangke ng tubig, sabi mo nga, putong ina mo, sabi mo gano'n na case. Kasi yun nga, kasi malaking di ba? Malaking papagawa sa iyo pero parang totoong job na 'yon. Tapos test work lang 'yon. Tapos yun yung i-present nila sa clients, di ba? Kasi sila gumawa, tapos nagpabayad na pala sila noon, no? So test work. Pero output mo 'yon, pero yung, di ba? Then study client countries with stronger currencies. Kung alam mo yung mga, di ba? Para nga may buffer ka. Cushion 'yon sa local price shocks. Tama 'yon. Keep learning marketable tools, dude. Kailangan marunong ka AI, automation. Eto, nasabi ko to kagabi sa mga students, sa Google Ads students. Ano yon? Dude, totoo to ha. Hindi ako nananakot. Totoo to. Dahil sa AI na yan. Tungod sa hinampak na AI, dahil sa AI na yan, tingnan nyo to ha. Ito yung mangyayari. Makinig kayo. Dahil sa AI na yan, kunwari dati ang rate mo, 'di ba ikaw, Google Ads Manager ka, $800 per month ang rate mo. In the future, $800 pa rin ang rate mo, pero Google Ads Manager ka, Meta Ads Expert ka, copywriter ka, video editor ka, graphic designer ka. Trabaho ng 5, isang for price of 1. Kasi sasabihin sa'yo, hindi, madali na lang trabahoin yan kasi may AI naman eh. Nagigets nyo? Dahil sa AI na yan, lumiliit na. So, maraming nagko-compete sa iisang trabaho pero 5 task. Pero equivalent ng 5 freelancers na yon. Inaabot pa yan sa point, in the future, na 10 trabaho na, pero isang tao lang yan. $800 pa rin ang sweldo mo, pero 10 na pinapagawa sa'yo. Pero ikaw, you're doing that one, yun na ang ginagawa mo, tinanggap mo na rin. Alam mo kung bakit? Kasi sobrang wala ng trabaho. Sobrang agawan na ng trabaho dahil nga sa AI na yan. Are you getting this? Hindi ako nananakot, pero papunta din dyan. Mafe-feel nyo yan. Kahit minsan, di ba nakikita nyo sa job description, ano ito sobrang dami ng ipapagawa, yan lang yung rate. Trabaho na yan ng 5 tao di ba? Kahit ngayon, nafe-feel nyo, hindi. Guys, nafe-feel, hindi. Nafe-feel nyo yan. Diversify your paninda or services. If you only do graphic design, learn basic video editing. Hindi ka pwedeng one trick pony ka lang, isa lang alam mo na skills.
Kagaya nga ng sinabi ko kanina, kailangan nga ngayon paramihan na ng skills. Gets? Yung iba makaka-relate, yung iba hindi, pero nangyayari na yan ngayon. Okay? Ito, stockpile digital canned goods. Ano yon? Download all your sources, files, tutorials, and assets locally in case of internet or power outages. Tama hindi? Alam niyo bang pwede kayo nagtatrabaho kayo, kunwari sa Google, may Google Doc ka, may tinatrabaho ka, or sa Google Sheet. Alam mo bang pwede mong trabahuin yan offline? Kahit na biglang nag-brown out, or for example na, di ba? Dapat sinisave nyo if you can do something like that. Build a tiny personal crisis plan. O, ayan na yun. Know what to do if power fails. A client disappears or family emergency hits. Yun ang sinasabi ko. Maganda lagi meron kang plan B. Ako promise, yung cellphone ng anak ko, sabi kong gano'n, anong gagawin mo pag kunwari ganito? Meron silang emergency number, ambulance, fire, yung mga gano'n, yung kids ko. Binibigyan ko sila ng senaryo. Ayan, yung what to do when a client disappears sa akin yan. Dapat laging ganun kayo, may plan B kayo. Di ba? Kailangan ready, hindi pwedeng tsaka na doon pa maghahanap ng client. Ito, i-announce ko to para lalo na sa mga students ko and students ko na may ibang skills. Support other freelancers. Guys, this is the best time nakipag-collab. Alam ko hindi ka content creator, pero this is the best time makipag-collab. Di ba? Google Ads, Meta Ads expert ka. Makipag-team up ka kay Google Ads expert. Bakit? May client ka. I-refer mo siya. Ikaw, kung Meta Ads naman, ikaw ang i-refer ko. Nagigets nyo? Or kung Google Ads. Kung copywriting, ganun. Parang teamwork na lang dito. Okay ba yon? Para meron kayong leads. Share kayo ng leads. Join freelance communities kasi referrals are the best anti-recession tool. Tama hindi? Ganon sa community ko, yung dun sa mga Google Ads students ko. Yung mga sobrang blessed na at nagti-300,000 a month na, pinapasa na lang nila yung clients or gigs dun sa iba. Okay? So, ganon po yun. Kailangan talaga may community kayo. Now, sunod, stay calm and avoid panic decisions. In a crisis, people who breathe first usually spend better than people who panic first. Tama hindi? Ang ginawa ni Coach Ian, hindi panic buying. Stockpiling yon ng ganun na part. Kumbaga, that's preparing. Ang panic buying kapag wala na or dun nakipagsabayan ka na sa lahat. Ako hindi. Kasi alam ko yung mangyayari. So meron akong ready na ako. Would you believe me, my water filter system na rin ako. Bakit? What if possible to mangyari in the future, sino dito kayang mabuhay 1 week? Walang tubig. 2 weeks, walang tubig. 1 month. Lalo na kung yung city nyo, biglang nag-brown out. Di ba minsan, nag-brown out sa lugar nyo? Meron ba dito sa inyo na pag nag-brown out, after a couple of hours, tubig na yung sunod, wala ng tubig? Kasi yung tubig, yung city, yung tubig nyo, powered ng ano yon, powered ng generator. And generator, di ba? Correct. Poso, aquatabs, or yung mga water purification tablets, mga ganon. Sa CR namin may drum. Sa likod ng bahay may drum. Actually, may bibilin pa ako yung catch basin na na part na kapag umulan naman, masasahod na doon lahat ng ulan, pero mafi-filtering tubig, papasok na doon, may gripo na sa ilalim. Mga ganon, tag 1,000 plus lang sa tawag dito. Yung sa, we call this, mga Lazada or Shopee. Kailangan ganun na kayo, dude. Nagigets nyo? Di ba alam nyo itong pinagagawa ni Coach Ian? Alam ko this is something new sa inyo. Pero nasubukan nyo na sa YouTube manood, yung mga prepper na videos. Anong gagawin mo pag wala ng electricity sa lugar nyo? Kaya mo bang mabuhay ng... Ako, kaya kong mabuhay ng 1 month sa tubig. Yung mga ganun na case, nagigets nyo? Kasi kami, swerte yung mga nasa province. Sabi ko, swerte dun yung sila sa Mindanao, sa mama ko, kasi may bomba dun.
Swerte sila din dun sa Bohol sa papa ko kasi may bomba dun. Yung mga ganun na case, edi hindi pwede sa amin yung ano yung bomba na part. Pero ako, meron ako ng ano na pwede tas yung water. Kasi di ba ang kalaban mo lang sa water naman is yung filter nga na madumi or tsaka yung mga microbes, yung mga bacteria. Tama, hindi. Yun lang naman yun eh, para kahit safe inumin yung nasa drum. Kaswerte nga yung nasa province. Sabi ko, nakakaingit tong mga nasa province. Get health insurance. Kung kaya nyo. Hindi ko alam sa inyo if you can check like get health insurance para pag may emergency ka. Mabuti na lang na-insured ko yung ganun na case. May insurance ka. Kasi hindi na ganun kalaki babayaran. Eto, if you can do it, dahil may AI na dun, I'm telling you, dahil may AI na ngayon, sell templates or digital guides. It's like planting a fruit tree that drops food. Dude, kung kaya nyo, hindi ko alam anong skill mo na pwede mong i-offer or kaya mong gawa ng ebook. Dude, I don't care. Maging creative ka lang. Magtanong ka sa AI anong pwede mong gawin. Okay ba yon? Update your portfolio. Make sure it looks like a world-class store, not a messy garage. Dude, kailangan turo ko rin yan sa mga students ko. Kapag once a month ka lang may job invitation, ibig sabihin, yung portfolio mo, resume mo, hindi ganun ka-attractive. Para sa akin, kapag maganda, ang healthy sa akin na resume or portfolio, dapat meron kang 4 weekly job invitations. Weekly na invitations. 16 yon lahat a month. O kahit na dalawa lang muna a week. 8 na yun na job invitations, imposible namang hindi ka pumasa sa isa. O di may gig ka, gawa ka uli ng ano, ganun lang, repeat mo lang din. O meron ka na pang next month, madalawa na client mo. Pero kung magaling ka pa sa close rate, o di sa bawat dalawa may isa kang nako-close deal. 'Di ba? Ganun po 'yun. So, update niyo yung portfolio nyo. Next, enter high-ticket niche, yung 1K projects instead of $50 gigs. Tama hindi? May tinamaan ba dito? Dude, masyado mong binabarat yung sarili mo. Enter high-ticket niche, 1K projects instead. Pero ako nga, na-discover ko pa, shit, sobrang ganda nito, yung mga niche na kunwari, kahit mabigyan ko lang siya ng isang client na $100,000, meron ganong mga niche eh. Isang client lang mabigay mo sa kanya, ang binayaran dun sa client, 550,000 kagad, isang project lang, or 100,000. Tapos ang singil mo, $2,000. So tingin mo, ma-offend sa yung client, hindi, magaan sa loob niya yun, nabayaran ka ng 2,000. Kasi binigyan mo siya ng 50,000 na income or 100,000. Gets nyo? Kung kaya niyo yung gano'n ng mga diskarte, makahanap kayo, high-paying gigs. Tama, hindi. Maghanap ka ng mga gigs na gano'n. Yung kailangan, pag inavail nila yung service na yan, magbabayad yung client, yung customer ni client ng $10,000, 20,000, para pag siningil mo kahit $1,000 a month, 2,000, maluwag sa loob nila. Wala yan sa kanila. Promise. Maluwag na maluwag sa loob nila yon. Kasi ikaw lang ang nalalakihan sa 1K, sila hindi. Maliit nga lang yung 1K sa totoo. Sunod, learn crisis communication. If a deadline is hit by a brownout, kunwari may deadline ka, kung meron kang ina-anticipate na brownout, sabihin mo, boss, in case di ako makapag-reply sa'yo, baka brownout sa amin, pero don't worry, I'll get back in the next 24 hours. I'm gonna meet that deadline pa rin. Ha? Ganon lang na case, lalo na kunwari, biglang nagsisimula ng tinatamaan kayo ng brownout, dapat marunong ka mag-negotiate. The only reason na tinanggal ka or ayaw na sa'yo ng client is because hindi ka marunong mag-communicate. Gets nyo? Sabihin mo, meron akong backup na internet. Pero minsan talaga hindi dito lang sa area namin. Pero don't worry. Tapos naprove mo naman lagi. Kasi na-encounter na rin in the past na may deadline ka. Kahit na hindi mo na-submit na na part, pero within 24 hours, nagawa mo naman, yung bumalik na yung electricity. Tama, hindi? So, gano'n, dapat marunong ka mag-communicate. Ito, build a small team, scale income beyond your time. Malay mo, if I were you now, kunwari lang, malay mo,
marami ka ng gigs na natatanggap, hindi mo na kaya. Kausapin mo yung isa, uy, meron akong client dito, pero usapan natin, ipapasa ko sa iyo, pero 30% sa akin every month. Sa iyo na yung 70%. Diba? O para ka ng agency na, pero hindi. Kasi basta, doon pa rin sa yung bayad, pero bigay mo lang yung share mo. Ganun lang. Or kung gusto mo mag-agency, bahala ka. Kasi sobrang dami mo ng clients na kukuha. Tapos, secure your internet. O yun yun. Now, eto, 49. Tingnan nyo mga nasa 60 na lang to. Tiyaga na lang kayo ng konti more than 10 na lang to. Eto set up a barter system. Ito, suggestion to ng AI Exchange skills with other freelancers. Logo for copywriting to save cash. Tama, hindi. Meron pinapagawa sa si client, hindi mo kayang gawin. Di ba? Does it make sense? Yung nakita ko to, okay din to Yung gano'n na case na, oy, pwede ba ikaw nga gumawa ng logo ko? Pero in return, pag kailangan ng copywriting, sige, sagot kita. Yung gano'n lang muna. O di wala kang ginastos, hindi ka rin nag-hire ng someone. Make sense? Kasi minor lang naman yung papagawa or something. Okay lang yan? Di ba? Sunod, eto. Ensure you have kill clauses or deposit requirements so you don't get ghosted ng client. Diba? Si Coach Ian, ako gusto ko may deposit sa contract ko. Stated yan. Sinabi ko, pag ito, sa before magdi-deposit, once may payment na, tatrabahuin ko na yung dapat trabahuin. After 15 days, bayaran mo ko uli ng 50%. Gano'n na, every 15 days na. Okay ba yun? So yan yun siya, review your contracts. Eto, nabanggit ko na to, pero ulitin lang natin. Stay healthy. Protect your health. If you get sick, income stops. Tama hindi? Do you agree? Protect your health. If you get sick, income stops. Ako 6 weeks, di ba? I'm not doing good. I'm still not doing good. Pero okay lang yan. Ako pinapag-rest ako ng 6 months ni Doc. Pero matigas ulo ko. Gusto kong magturo. May mga students ako nag-aantay. Pero ako, I can afford. Kahit years nga hindi ako magtrabaho, I don't care. Pero andito pa rin ako kasi gusto ko nga magturo. It's for the students. Pero protect your health. O di ba? Ako yung number 1 nagba-violate na. Pero okay lang, hindi naman kasi ako affected kahit na 1 year, 2 years, 3 years ako hindi magtrabaho, buhay naman ako Di ba? Pero it's not me. Di ba? Yung gana. Basta gusto ko lang. Offer cost-saving services. Clients want cheaper, better solutions. Kung willing ka naman nito malay mo, meron kang extra na service na gusto mong i-offer. Cheaper, pero mas maraming solutions. Pwede din yon. Learn negotiable skills, higher rates, better deals. So, na-mention ko na yan. Eto dude, makinig kayo. Monitor the news, but don't drown it. Huwag kang malunod sa news Know the oil price trends. Ako na, sagot ko na kayo niyan. Gagawin ko everyday sa YouTube. Mag-update ako. But don't let the doom scrolling paralyze you. Tama hindi. Meron ba dito sa inyo napaparalyze? 6, nakakatakot na, baka mawalan na ng trabaho. Ngayon, anong ginagawa mo? Nagpapanik ka lang, walang ginagawa. Doom scrolling ka lang, napaparalyze ka lang. Sunod, sinong gusto nito? Find a freelance buddy. Someone to check in with you during stressful weeks. Tama ba? Ito, i-highlight ko to kasi gagawin ko to sa mga students ko. Kailangan talaga may buddy. Find a freelance buddy. Yung pwede mo maging sanggang dikit talaga through thick and thin. I-motivate nila yung isa't isa. Diba? Would you believe me? I would say 95% ng mga freelancers na nag-fail. Wala lang kasi sila. Yung iba, merong gano'n na tao kailangan may mag-push sa kanila. Or wala na silang motivation, di sila ginaganahan. Pero pag merong nag-check lang yung gano'n na case, so yun siya. Para ma-push ka lang ng konti. Naiintindihan ko rin yung part na mental health kasi yung 6 weeks na wala ako, hindi lang health yun, kasama din yung mental health. Would you believe me, when I was working in the BPO, yung tinamaan yung mental health ko, dude. Umabot na ako sa point kasi na kahit kumikita ako ng malaki sa BPO, 6-digit a month. Pero hindi na ako happy sa work ko, yung parang nasusuka na ako. Pero ako yung pinakamagaling sa work I'm talking about Google Ads nito Yung parang yung promise, yung mag-i-start na yung shift, magpa-panic attack ako, panic anxiety. Tapos
nasa mind ko, wala na, eto, nakatapusan ko na. Yung wala na ako, hindi nahirapan na akong huminga. Nagpa-panic attack na ako. So, naiintindihan ko nun yung part na mental health. Okay ba yan sa inyo? So, maganda rin talaga kung meron kayong community na parang ano, yung kahit weekly lang or twice a week, chine-check niyo yung isa't isa. Alright? Next, limit social media bragging. Stay low-key. In a crisis, quiet wealth is safer. Huwag mag-brag. Alam niyo ba, may sinabi ako binigyan ko sila ng scenario. Kasi nakita ko to dun sa preparing sa isang video. Kunwari ganito, nakapag-save ka na, good for 6 months or 90 days, mabubuhay kayo ng family mo. Nakapag-ibon ka na rin ng tubig. Biglang ganito nangyari, may kumatok na kapitbahay. Sabi niya sa'yo, meron kayong tubig dyan. Binigyan mo, kunwari ng isang balde, 2 balde, or isang container. Would you believe me, kinabukasan or mamaya marami ng kapitbahay lalapit sa inyo. Parang yung supply mo for 90 days, naging supply na ng buong neighborhood mo. Kasi shinare mo, di ba? Tapos ayaw mo na sabihin, ang selfish mo naman yung ganun na case. Kasi people will do do crazy things when they're desperate. Tama, hindi. Kaya minsan wag ka na lang magkwento. Di ba? So stay low-key in a crisis. Wag mong ipag-anuhan, di ba? Wag mong ipagmalandakan. Ipagmalandakan na, oy, ang dami kong stocks dito. Tapos sabihin mo, meron na rin akong survival garden. Sabi namin mong ganun. So marami akong gulay. Patay na mga ganun na no? Nagigets nyo? Diba? Oo. Quiet lang, pero prepared ka. Hindi ka nagpapanik. Promise. Hindi naman promise. Kasi I can't predict naman. Pero, papunta tayo dyan na part. I feel mas pa to sa pandemic, parang mas malala pa nga tong oil crisis na to kaysa sa pandemic. Alam ko yung iba dito, nag-flashback sa inyo nangyaring pandemic. Pero I feel magiging mas malala because of dahil itong Iran war na to. Kaya, maging prepper ka na rin. Ito, konting tiyaga, matataas na tayo. Master deep work. Ano yan? Sabi ko kanina, di ba? Finish task faster to save on electricity and mental drain. Totoo yan. Di ba? Mas nakaka-drain pag mas tumatagal yung tinatrabaho mo. Sunod, volunteer or help others. It keeps you grounded and expand your network. Tama, hindi. Yung nagvo-volunteer ka, pwede naman online community. Gusto niyo ba mag-volunteer? Mag-recreate ako ng community. Magbo-volunteer kayo. Tutulungan natin yung iba ring freelancer. Sino yung gusto ng ganun? I may be looking for people na ganun din. Okay? Then sunod, dahil uso nga ang avoid get-rich-quick scams. If it sounds too good to be true, it's a trap. Kasi magiging uso din yan ngayon. Kasi sobrang need ng tao ng pera, people will look for the fastest way. Di ba? People are gonna be looking for the fastest way para kumita. Tama, hindi? Diyan susulpot yung maraming scam. Huwag kang mabiktima, dude. Huwag kang mabiktima, ha? Yung double your money in 10 days or 20 days. Sunod, improve your English or comm skills. Bakit? Better talk equals better clients, better pay. Pero totoo yun. Kung maganda sana, even in just writing, better din in the way you communicate, mas better yung English mo para ma-appreciate ka ng client. Sunod, etong 61. Meron na ba nito? Type nyo nga number 2 if you're doing this. Have a plan B job. Keep your resume ready just in case freelancing dries up temporarily. 61. Can you type number 1? Meron ka na bang plan B? Kailangan yung resume mo updated na, dude. Mag-update ka na, dude. Ito, sunod. Ito, nakalimutan nyo to. Ask for referrals. Hindi galing sa fellow freelancers nyo. Your current happy clients are your best salespeople. Hingi ka ng 3. Sabihin mo, uy, partner, kunwari lang, or bossing, depende ganon. Meron ka bang 3 friends na pwedeng tulungan natin para nahihirapan sa business nila? Kunwari, tutulungan ko sila sa Google Ads. Kunwari, home renovation siya, pero may friend siyang nasa e-commerce or dental clinic or med spa. O di lahat ng happy clients mo, hingan mo ng sabihin mo, tutulungan natin sila
Kasi nga, crisis ngayon. Make sense? Okay ba yun? Hingi ka ng referral sa current clients mo. Tapos, avoid lifestyle inflation. So, yun na nga. Don't upgrade life just because income increase. Ito, dude, alam ko, medyo this is something unique para sa'yo or hindi mo feel to. Pero baka merong dito sa inyo, nag-iisip ka, feeling ko, coach, kaya kong magturo. Build personal brand. People pay more for known experts. Do you agree? Do you agree? Coach, hindi ako ano paano 'yan? Actually, kahit mag-post ka nga lang weekly na mga either anecdotes or mga kwento or strategies, how to grow their business or maintain their business. Pag nabasa yun nila, parang expert ka na rin nun. May personal brand ka na rin. Tapos nagpo-post ka twice a week sa LinkedIn. Ako hindi ako nagpo-post sa LinkedIn. Bukas ko sisimulan. Sabi ko sa mga students ko, abangan nyo yung mga post ko sa LinkedIn. Follow my lead. Kasi yan yung mga attraction marketing strategy. So people will see me as an expert. Tapos sila na lang yung kukontak sa akin. All of a sudden, bigla na lang may kumukontak. Gustong mag-book ng appointment. Yung mga ganun na case. Gets nyo? Pero ako, pinoposition ko yung sarili ko para doon sa mga willing magbayad ng $5,000 a month. Can you imagine? May dalawa lang akong clients na nagbabayad ng 5,000 a month, 10,000 yun. Dollars, 600,000 a month yun. Ganun, dude. Di ba? Nagigets niya na? Tapos i-update ko pa yan. Hindi lang Google Ads na nakalagay doon sa LinkedIn ko. I-change ko na yun i-update ko yun basta pati business consulting. Kaya ko nang tirahin yan kasi dahil sa AI. Nagigets nyo? Alam niyo bang merong sa ito napanood ko lang sa YouTube. Merong mga companies, nagpagawa lang ng report, pero 290 pages na report. Ay, hindi, mga 50, hindi, more than 100 pages na report. Alam niyo magkano binayad doon? 2 weeks na trinabaho. $290,000 just for that report. Kaya kong ipatrabaho yan kay Claude na sobrang ganda. And matatapos ko yan in minutes. Pero, syempre, dahil sobrang gagandahin ko, para sulit yung bayad nila. Yung mga ganong diskarte, $290,000 binayad. Pero, kasi, Fortune 500 company yon. Yung mga kumikita na ng $1 million, $1 billion, in-earn nila yung company. Yung mga ganon. Basta pag mataba lang yung utak mo, tapos alam kong kaya kong gawin yan eh. Yung mga ganon na case, 'di ba? Basta pero kailangan mo munang ma-position yung sarili mo as an expert. Makita nilang willing silang 'di ba? So personal brand ang labanan. Dude, gawin mo din 'yan. Alam kong hindi kasi ako magaling coach, hindi. People will see as an expert if you continue giving them value. Eto nga, hindi naman ako nagpapabayad nito 'Di ba? Give value muna before you offer something. Ganun lagi. 'Di ba? Oh, sa totoo guys, hindi na kaya mag-last ni Coach Ian na mag-sit ng more than 1 hour kasi bibigay na yung katawan ko. Pero tuloy lang tayo kasi tapos na ata tayo. Ayun na, hanggang 68 na lang. Build your personal brand. Number 65, dude, offer performance-based pricing. You earn more if results are good. Nakita nyo yung merong post ng iba. Sino dito, tanungin mo, merong nagpo-post minsan, nakikita ko yan sa mga meta ads na community or Facebook. Di ba, meta ads expert? Merong ganun eh. Sino dito na willing na parang commission based lang sila? Pero nakita mo yung potential, kaya ko magbenta nito, kaya ko tong bigyan sila ng 2 million sales a month. Kunwari, 10% or 20% nga lang nun eh. Sa 1 million, may 200,000 ka na eh. Tama, hindi? Guys, pero ibigay mo yung best mo na madami silang sales. Bakit? The more sales they have, mas malaki yung commission mo. Performance-based to eh. Pero pwede nyo rin itong gawin sa client na US client or UK. Sa mga e-commerce. Nagigets nyo, hindi. Sabihin mo, sige, eto yung rate ko.
10%. So kapag nakasil ka ng 100,000, may 10K ako. 200,000, may 20K ako. So sabihin niyo ganun, ay masyadong malaki yan. O di sige, doon na lang tayo sa monthly rate ko na $2,000 a month. Pero ito, gusto mo, bayaran mo lang ako $500 a month, bigyan mo 10% commission dito. Pero alam mong ibibigay ko yung best ko na dumami ang sales mo. Kasi I have every vested interest na mangumission. Gusto ko 200, 300,000 ang sales mo kasi may $15,000 ako dyan. Di ba? Nagigets nyo guys? Ganon. Kung performance-based pricing. Guys, diskarte na talaga ang labanan kapag ganito. So now, document your work so you can scale or outsource. Alam niyo yung ibig sabihin ng document? Meron kang ginagawa, i-record mo yung ginagawa mo. Or parang ilagay mo as an SOP. Para mas madali in the future na kung pwede kang mag-hire ng parang VA assistants mo or ganyan na part, yung gagawin din yung ginagawa mo. Meron, naka-document na, susundan na lang nila yung ginagawa mo. Either yung SOPs or yung videos. Tama, hindi. Document your work. Ito pa, 67. Think long-term, 3 to 5 years. Bakit? Crisis is temporary. Skills are permanent. Do you agree? Crisis is temporary. Skills are permanent. O, mabibit-bit mo yan. Lalo na ngayon, would you believe me, marami uling ma-offend ito. Who have heard about Ivy Leagues? Alam niyo yung Ivy Leagues? Ivy League, alam niyo yun? Yan yung mga schools sa US na Oxford, Harvard, Stanford, yung mga sobrang ang mamahal na, would you believe me, kahit mga graduates nila ngayon, hirap kumuha ng trabaho sa US. Graduate ka na ng Harvard niyan, ha? Nag-loan yan sila ng $100,000 ha? O 200,000 para makapag-aral. Tapos pag graduate nila, yung economy ngayon ng US pabagsak, sobrang hirap. I think last year, mga more than how many millions na Americans, yung iba lumipat na sa South America, yung mga Mexico, Guatemala, yung iba nag-Asia na. Kasi nga, mahirap na yung economy doon. Yung rental na $4,000 a month, tapos marami na rin ngayon nakatira na lang sa caravan kasi nga sobrang mahal ng rental. Diba yung mga, yung basta monthly na sa bahay, yung mortgage, hindi na nila kaya. Diba? And lastly, kay Coach Ian, you pray, meditate. Keep your spirit strong. A calm mind makes the best decision. Do you agree? Diba? Keep your spirit strong. A calm mind makes the best decisions. So all in all, eto lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Para mag-gets nyo. Let's say you're selling fishbowl. Fishbowl na nga lang no? Meron kang kiosk, fishbowl, so may kikiam, binibenta mo. When the oil price goes up, tataas din yung gas. Yung supplier din magtataas din. If you don't adjust, lugi ka. Tama? If you prepare, you survive. If you innovate, you earn more. Ganun lang din po yung freelancing. Mag-a-adjust lang talaga tayo. Hindi pwedeng hindi. Diba? So, ulitin ko, reality check. All price shocks affects everything. Damay na yan. Transport, food, electricity. Lahat yan. Promise, ang daming business nagpo-close ngayon. Sobrang dami. For example, ito, yung sa Makati, isang restaurant. Hulaan nyo, magkano ang gastos nila dati sa LPG? 200,000 pesos a month sa LPG lang. Kasi may restaurant sila na malaki. Pero i-close na lang nila kasi dahil nga sa LPG na times 2, sobrang laki na nung gas. Kasi kung yung gas pa lang 200,000 na, ibig sabihin magdo-double din sila ng price ng mga, di ba? Mamahal ang meat, yung lahat ng ingredients din, di do-double din. Ang tao nagtitipid na nga, hindi na rin kakain ng restaurant, fine dining, nagtitipid. O di lulugi na business nila, close sila. 20 years na yun na restaurant. Pero dahil lang itong electricity na to, businesses are already cutting costs and delaying projects. Totoo yan. Or hindi lang yan, businesses are cutting costs, delaying projects, or removing staff or employees. Kasi kailangan nilang mag-adjust. Hindi nila kaya lahat pasweldohin. Inflation will likely continue rising. Di ba? So meaning, the freelancer who adapts fast will win. Gusto ko ikaw yun. Kaya nga itong lahat ng to na inano ko, di ba?
So if you want one easy formula, shortcut lang lahat ng diniscuss ko kanina. Earn in stronger money, you spend carefully, save fast, and never depend on one client. Huwag matigas ang ulo. Hindi talaga pwede isa lang yung client mo. Diba? So that's it, guys. Yan yung training ko. Wala akong pitch ngayon na may ibibenta ako sa inyo. Gusto ko lang makatulong for tonight. I-upload ko rin to sa YouTube para sa lahat ng freelancers na gustong manood. Pero I want you to be prepared. Doon sa mga freelancer strategies na diniscuss ko, alin doon yung parang game plan mo? Can you type 1 or 2 na pwede mong gawin? Na may game plan ka na after hearing. Alam ko sobrang dami, baka nahilo ka uli. Pero at least gusto ko may isa or dalawa, tatlo kang game plan na starting tomorrow na execute mo. Anong game plan mo? Can you type it? Ano nang naiisip mo? Kahit isa or dalawa. Kasi you need it. Dude, I'm not kidding. Kailangan mo to. Learn high-paying skills, avoid lifestyle inflation. Kahit yun lang, Carol, happy na ako. Trim down the leaks. Kasi merong leaks talaga. Update resume and look. Yun kasi talaga. Hindi pwedeng isa, dude. Okay? So maraming salamat doon. Don't worry ha. Gagawa ako nito. Nakukulangan pa ako doon sa saving tips. Magdadagdag pa ako ng freelancing strategy pa para sa inyo. I-share ko. Pag pinost ko, ayan na yung kay Coach Ian. Naka-attend ako niyan. Pero maganda may list doon ako para so I can... Okay ba yun sa inyo? So yun lang po muna for now. Kasi hindi na kaya ng katawan kong mag-continue pa ng longer na training. Pero... Guys, I'd love to see you. Balikan niyo ako in the future kapag ganito. Babalikan natin to, i-reminisce natin to kapag nalampasan natin tong crisis na to. Okay? So maraming salamat po sa lahat. Na-appreciate ko kayo. And then, enjoy the rest of your Sunday. And I'll see you when I see you. Okay? So, yun lang po muna ngayon. And good night mga bossing. Alright? So, yung gustong maging volunteer, pag tinype ko, sino dito gustong maging volunteer ng community, ganun? Para ano tayo, ha? Hahatakin natin yung mga lahat ng freelancers sa community natin para magkaroon ng ano, ha? O sige, maraming salamat mga boss.